Hello guys. Tara mag-real talk. Usap tayo. Mag-real talk lang tayo. Wala tayong magawa eh. So dahil gumagawa tayo ng YouTube channel, so gumagawa tayo ng vlog. Hindi naman tayo nakakalabas. Dito na tayo lagi sa bahay. So ano magiging concept natin? So mag-real talk na lang muna tayo. Pag-usapan natin yung mga tungkol sa buhay OFW. So isa po akong OFW dito sa Saudi. Isa po akong kasambahay. So pag-usapan natin ang tungkol dyan sa mga nararanasan namin dito sa Saudi. Based on my experience lang po ito ha, hindi ko po nilalahat. Experience ko lang po and then experience ng mga kaibigan ko. Nasasagap ko lang. May pagkachismosa kasi ako minsan. Sabihin na natin lagi. Kasi ganito po yan. Yung mga OFW po dito sa Saudi is ang hirap po talaga ng buhay namin dito. Mukha lang po kaming masaya, pero deep inside po, pagod na po talaga kayo. Pinipilit lang po namin gawing masaya yung aming mga sarili para naman po malabanan namin yung homesick namin. Kasi ang hirap po kasi talagang magtrabaho sa abroad. Ang hirap po magtrabaho ng malayo sa pamilya, lalo na po dito sa Middle East. Kasi alam naman natin na dito sa Middle East mahigpit. Hindi basta-basta nakakalabas. So, hindi kagaya ng iba ng mga open country. Swerte pa po sila sa kahit pa paano. At hindi rin po lahat ng mga OFW dito sa Middle East inaalaw mag-day off. So, wala po talaga ibang paglilibangan kundi ang social media na lang. Yan, kung ano-ano na mag-post yan na kunyari masaya, kunyari okay, pero deep inside, we're not. But, ang pag-usapan natin is yung kamag-anak ko or nakakakilala na nandyan sa Pinas. Shoutout po sa inyong lahat ha. Tamaan po, ilag lang. Ilag na lang kayo. Shoutout sa inyo. Dun sa mga nagsasabi na, wow, sarap ng buhay niya, buti pa siya abroad. Huwag niyo pong sasabihin yan. Kasi masarap lang pong pakinggan ng salitang abroad, pero hindi po masarap ang buhay abroad. Bakit ko po nasabi? Kasi ang totoo pong masarap ang buhay, yung nasa Pinas. Kasi, antay lang po sila ng buwan-buwan, monthly, na padala namin. Hindi naman sa totally masarap ang buhay nila, pero mas nakakasarap ang buhay nila kumbaga sa mga nag-abroad. Kasi po yung mga nag-abroad, nandito kami para magtrabaho, para sa pamilya. Magtatrabaho po kami dito. Opo, totoo po na nagpapadala kami, pero hindi po malaki ang kita ng mga kasambahay dito sa Saudi. Maliit lang po. Kaya naman po sana doon sa mga pinapadalahan namin dyan sa Pinas. Matuto naman po kayong gamitin ng tama bawat real na pinapadala namin. Kasi yung bawat real na kinikita namin dito, hindi po namin pinupulot yan. Napakahirap po dito ng magtrabaho. Napakahirap po talaga. Lalo na ngayong Ramadan. Pagod, puyat po talaga ang aming pinapuhan dyan. So, napakahirap. Kaya sana naman, matuto po kayong pahalagahan. At saka kung konting delay lang naman kami ng padala, huwag naman po sasama ang loob nyo. Hindi naman po kasi lahat ng katulong dito nakakalabas, naaalaw na lumabas para magpadala ng pera nila. Minsan yung amo nyo lang yung nagpapadala, o minsan pinapasuyo na lang nila. Ako kasi pinapasuyo ko lang sa kakilala ko dito. So, siyempre, schedule niya rin yun. Hindi naman sa basta-basta makapagpaghulog kasi nagtatrabaho din siya. So, minsan yung amo ko naman minsan busy. So, hindi rin siya basta-basta makapagpadala. So, wait lang po kayo. Dadating po ang padala. Basta wait nyo lang po. Huwag pong sasama ang inyong mga loob. At doon naman po sa mga nag-iisip na marami kaming pera. So, hiram dito, hiram doon. Pasintabi na po, ha? Gustuhin ko man po or gustuhin man po namin kayong pahiramin ng pahiramin, hindi naman po ganun kadali kasi kahit kami mismo, hindi namin nahahawakan ang sahod namin. Dahil dumadiretso na po agad yan sa Pinas. Wala. Kaya nga po yung iba mga OFW nag-i-extend eh. Kasi kaya sila nag-i-extend. Kasi para kahit pa paano sana makaipon. So, sana unawain niyo po. Hindi po kami namumulot ng real dito. Napakahirap ang kumita ng real. Kaya yung mga nagsasabi na nag-abroad lang, sumama na yung ugali. Nag-abroad lang, naging madamot mo.
ay sauce. Huwag nyo sasabihin na nag-abroad lang ng gimadamot na. Nung umalis nga ako, hindi nga kayo nagbigay ng pabaon. Tapos ngayon kay hiram dito, hiram doon ang ginagawa ninyo. Di lang kayo mapahiram Kung ano mga sinasabi nyo sa aming mga OFW. Try nyo mag-OFW. Try nyo maging buhay kasambahay ng malaan nyo kung paano buhay dito. Para malaman nyo kung paano namin pinagkakasya yung pera namin. Ako nga Diyos me, Marimar. Real talk to Real talk tayo guys. Mag-3 taon na ako dito pero wala pa akong ipot. Totoo yan. Wala talaga. Kaya ako nag-extend Ang hirap po kasi lalo na pag breadwinner ka. Kaya wag po kayong sasama loob nyo dyan ha. At yung mga pinapadalahan naman, wag naman po kayong waldas. Matuto naman po kayong magtipid-tipid. Kasi naman hirap-hirap naman po tayo ng pera. Sana naman maunawaan ninyo. Masiksik nyo dyan sa mga utak nyo. Na mga OFW hindi namumulot ng pera, hindi nagpapasarap. Uulitin ko po ha. Masarap lang pong pakinggan ang salitang abroad. Pero kabaliktaran po nun ng pakiramdam pagka kayo ay nandito. Napakahirap po. Kaya yung mga nag-iisip na mag-abroad dyan, pag-isipan nyo po muna ng 100 times, lalong-lalo na kung papasukin nyo ay kasambahay. Swertihan lang po talaga. Swertihan lang kung magiging maayos ang mga pupuntahan nyo mga araw. Kaya, yung may mga kamag-anak na nasa abroad dyan, huwag naman po kayong abusado. Maging mabait naman po kayo. Lagi nyo po silang kamustahin. Huwag nyo po silang bigyan ng problema, ng mga problemang kaya nyo naman solusyonan dyan sa Pinas. Huwag nyo na pong sabihin sa kanila. Kasi, alam nyo ho, may sarili din silang problema. Ang hirap din po kasi dito na araw-araw ka makikisama sa mga amo nyo. Tapos, hindi lahat ng amo mabait. Tapos sila, mag-isa lang sila dito. Sarili lang nila yung makakampi nila. Tapos kayo, bibigyan nyo pa sila ng mga problema na kaya nyo namang solusyonan. Idagdag nyo pa sa makiisipin nila. Huwag naman po sa among ganun. Kaya minsan maraming mga nadidepress Tapos may mga babash pa na. Mag-post ka lang sa social media, sasabihin sa'yo, pasarap ang buhay ka. Hindi nila alam yun lang yung way namin, no? I-express na, kunyari, masaya kami para makita nyo ng mga kamag-anak namin dyan, okay lang kami para hindi kayo mag-isip. Ganun kami mga nasa abroad. Kahit nandito kami, kahit alam namin na kami yun lang yung walang kasama dito, mas iniisip namin yung mga kamag-anak namin sa Pinas. Ganyan po kami mag-isip. Iniisip po namin yung mga mararamdaman nyo dyan, kung ano man yung sitwasyon nyo dyan. Gusto namin lagi kayong okay. Kaya sana naman, ganun din kayo sa amin. Ganun din yung mga iisipin nyo para sa amin. Wag, puro hingi. Tipaklog naman, no? Puro naman kayo hingi. Kaya wala nga kaming mabili para sa sarili namin. Puro kayo hingi. Wag naman gano'n. Kasi gusto nyo ng ganito, gusto nyo ng ganyan. Pagtrabahuhan nyo, kung gusto nyo. Hindi yung puro kayo hingi. Puro kayo asa. Real talk yan, ha? Hindi kami namumulot ng pera dito. Kaya, sana naman, isiksik mo po yan sa mga kakote nyo. Diyan sa may mga kamag-anak na makikita ng utak dyan, ha? Huwag naman pong ganon. Matuto naman po kayo umunawa ng mga buhay, sitwasyon ng isang OFW. Nakahirap. Kaya, sana po, pag napanood nyo ito, matauhan kayo medyo, may pagkaparang ka po talaga akong magsalita, pasensya na. Kasi totoo lang yung sinasabi ko. Huwag puro hingi. Matuto po kayo dumiskarte sa mga luho nyo. Kasi hindi madaling pulutin ang pera dito.